Breaking news po mga kababayan, ako po, impeachment ni Inday Sara, napakalabo na mga kababayan. Luistro, tila nag-aalboruto, aburido na kasama ni Dilima dito. Panoorin po natin mga kababayan, Congress Press Conference. Nako po, nagkakagulo. Tila wala ng impeachment. Kasi nga mga kababayan, alam natin na hindi na si Tito Soto. Alam natin na hindi magiging bias ang SP Cayetano na itinalaga ng taong bayan. Ngayon po, panoorin po natin paano umiyak itong si Delima at Luistro. Ito po ang pasabog mga kababayan na magugulat kayo. Mababasura ang impeachment dito. The Vice President would opt not to attend. Kahit hindi siya mag-attend or kahit hindi siya mag-file ng answer o kahit walang defense team nagdumating, trial will still continue. Those instances will only be considered as an entry of a plea of not guilty. So ulitin natin, kahit hindi dumating ang Vice Presidente, kahit hindi siya mag-file ng answer, kahit hindi dumating yung defense lawyers nila, tutuloy pa rin ang trial. Ang magiging effect lang nitong instances na to, it will be considered as an entry of a plea of not guilty. Alam niyo mga kababayan, itong si Luistro, akala niya kasi super talino na siya. Kinokompara daw siya kay Miriam Defensor Santiago. Napakalayo naman, madam. Dito sa Senado, ito yung tunay na trial. Hindi gaya sa inyo na kangaroo court na dyan makikita yung pagka-bias nyo. Isipin nyo, wala pa kayong mga ebidensya. Wala pa kayong nakalap na mga patotoo na magdidiin kay Sara. Anong ginawa nyo? Ginawa nyong guilty. Hindi naman pwedeng i-cross-examine yung mga Hestas Barabas sa kinuha nyong mga witness. Gaya ni Madriaga at Trillanes na umaastang pulis o kala mo inagawan pa ng eksena si Matibag at General Torre. So ngayon mga kababayan, ituloy natin, nag-iiyak sila. Hindi kasi kaya nilang tibagin si Sara dahil wala sila sa katwiran. It will be disadvantageous for her if she will not be presenting her evidence because there's already evidence presented by the complainant and the same evidence will be presented before the impeachment court. If this evidence will continue to be unrebutted, uncontroverted, there is a possibility that the senator judges will be appreciating the evidence in favor of conviction. But of course, as I have said earlier, it will depend entirely on the appreciation and judgment of the senator judges. Hello po. Yung tanong ko premised on the fact na si VP Sara Duterte noon sabi niya gusto niya ng hearing sa Congress para ma-defend niya na hindi siya pumunta. And then sabi niya before na gusto niya rin ng bloodbath sa Senate pero hindi pa natin nakikita yon kung pupunta siya. Possible po bang mag-proceed yung trial without the Vice President attending or her legal team participating in the trial? Dito mga kababayan, malabo na hindi sumipot si Sara Duterte. Kasi nga, fully ready na po ang legal counsel ni Sara. Dahil dito, makikita natin ang tunay na laban na wala pong makikita na pagkabayas itong mga senador. Nag-convene na po itong impeachment ng Senado. So dito mga kababayan, excited po si Sara na dumalo. Itong mga Hestas Balasubas sa mga ito, na Barabas sa mga ito, hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi na nila, hindi pupunta si Sara. Diba? Isipin nyo, nagko-conclude na sila. Pero mga kababayan, wala sila sa katwiran kay si Sara, hindi mako-convict. Nako po, yari na iyakan na itong si Soto dito. And under the Senate rules, even if the Vice President would opt not to attend, kahit hindi siya mag-attend or kahit hindi siya mag-file ng answer
o kahit walang defense team na dumating, trial will still continue. Those instances will only be considered as an entry of a plea of not guilty. So ulitin natin, kahit hindi dumating ang Vice Presidente, kahit hindi siya mag-file ng answer, kahit hindi dumating yung defense lawyers nila, tutuloy pa rin ang trial. Ang magiging effect lang nitong instances na to, it will be considered as an entry of a plea of not guilty. Alam nyo kayo, Luistro, yung sinasabi nyo na hindi dadalo si Sara, malabo. Alam nyo kung bakit? Dito na magkakaroon ng direksyon at katunayan na itong mga sinasabi nyo kay Sara Duterte na mga bintang nyo, gaya ni Trillanes, dito makikita natin ang katotohanan. Tignan nyo po, mababalatan ng katotohanan itong si Trillanes at Madriaga. Dito na pwedeng mag-cross-examine ang mga abogado ni Sara. Dito sa inyo, hindi pwedeng magtanong-tanong. Yung credibility at karakter, hindi pwedeng tanungin. Saan nila kinuha yung ebidensya? Bawal sa inyo. Saan kayo nakakita ng hustisyang ganyan? Napaka-impartial nyo. Diba mga kababayan? Talagang mga bias sa mga ito Talagang mga mali-mali tagang mga to So yung mga judges po ang mag-enter parang po sa court proceedings. Sila po ang mag-enter ng plea for the Vice President. Ganun po ba yun? It is deemed an entry of not guilty, but the rule does not say that the Senate or judges will be the one to make that entry. Ma'am, on that point, kung magtutuloy yung trial, kasi if I remember correctly, nung proceedings po natin sa House Committee on Justice, parang si Congressman Chua yung nagsabi na, kaya naman nag-rule yung committee na may probable cause dahil wala naman prinesentang ebidensya yung defense to counter the evidence presented doon sa mga sa mga complaints. Should it happen na hindi mag-present hindi pumunta si VP Sara and her counsel, does this mean that the senator judges would have no basis to acquit her? Dahil hindi naman po nagpresenta ng ebidensya. Well, it still depends on the appreciation and judgment of the senator judges, no? But of course, it is Dito mga kababayan, para bang pinapalabas nila na itong Senate, kagaya nila ng mga bias. Pinapalabas sila, parang pinipredict nila na si Sara hindi pupunta. Nako po, nagkamali po kayo, madam. Nagkamali kayo, mga bayarang media kayo. Si Sara, tulad nga ng sabi niya, pupunta ako sa tamang lugar dito sa Senado. Ito yung bloodbath na sinasabi. Kaya tignan nyo sila, yung mukha nila parang inutangan ng Bombay. Takot na takot mga kababayan ko. Tuloy natin. very hard to conceive how you will consider the defense of the respondent vice president if not a single evidence is being presented, no? Tama ka dun sa pangyayari sa Justice Committee, the threshold is very low, probable cause lang, which is reasonable justification to be able to proceed to trial. Wala ni isang ebidensya ang naipresenta ng Vice President. As a matter of fact, she and her lawyers did not appear. So, all the evidence of the complainants appear as unrebutted, unquestioned, uncontroverted. Kasi nga madam, kaya hindi pumunta si Sara Duterte. Ang ginagawa nyo, napaka-bias nyo. Nakikita ang injustice sa inyo. Hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan. Isipin nyo, yung hukom nila, kurakot. Dilima, Abante, Terry Ridon, Chua. Ang mga pangalang ito, mga kababayan, sobrang kurakot ng mga ito. Para bang bato sila ng bato ng putik kay Sara. Yung damit nila punong-puno ng putik at dumi. Saan kayo nakakita ng ganyang mga hukom? Na mga justice? Committee on Justice pero sobrang kurakot. Damay sa mga mali-maleta.
na sindikato. Saan kayo nakakita ng ganyan mga naguhukom mga kababayan? Kaya nga walang gana si Sara sa inyo. Hindi kayo worth na pag-aksayahan ng panahon kasi nga kahit anong sabihin ni Sara dyan, alam na ang magiging desisyon nyo. Alam na super bias kayo. Alam na para lang kayo sa mga mali-maleta. Nako po, madam, bistado na kayo ng taong bayan yun. Yung sinasabi ng mga tao. And considering that the threshold is only probable cause, of course, it is reasonable to anticipate that there will be a finding of probable cause. Now, with regards to the trial, if they will not be appearing, it will depend really on the appreciation and judgment of the senator judges if the evidence of the prosecution, considering the absence of the evidence of the defense, will be enough for them to render a judgment of conviction. Pero is it safe to say that VP Sara would put herself at a disadvantage if she would not attend? Kasi Alam nyo, maniniwala pa ako na makonvict si Sara kung si Soto yung yung SP. Ngayon wala na 11 na lang sila kasi nga, itong presensya ni Soto at itong si Ping Lacson, alam natin na walang mangyayari. Tignan nyo nangyari sa flood control. Ngayon, mga kababayan, may sumabog na balita. Kung dati si Erwin Tulfo lang ang dawit sa mali-malitang kwarta, ngayon, pati yung kuya niya na si Rafi Tulfo. Napakaingay nila, magagaling sila pag may problema na nag-aaway na mag-asawa. Kung mag-asawa ang nag-aaway sa Senado, malamang tapos na ang problema, pero hindi tahimik sila sa national issue sa nakawan. Pero, ayun nga, allegedly mga kababayan, isa rin sila sa mga naambunan ng mali-malitang kwarta. Halaka, yari. ito na yung last chance niya to dispute or refute the evidence. I believe that it will be disadvantageous for her if she will not be presenting her evidence because there's already evidence presented by the complainant and the same evidence will be presented before the impeachment court. If this evidence will continue to be unrebutted, uncontroverted, there is a possibility that the senator judges will be appreciating the evidence in favor of conviction. But of course, as I have said earlier, it will depend entirely on the appreciation and judgment of the senator judges. So, ma'am, sorry, last question on my end. Is it possible, ibig sabihin po ba possible na ma-acquit pa rin si VP Sara despite the defense panel not presenting any evidence kasi it is up to the senator judges? As far as we are concerned, the evidence of the prosecution is strong. Pero kung dadating yung sitwasyon na ebidensya lang ng prosecution ang malalatag at walang ebidensyang mailalatag ang defense, perhaps for the reason that they will not appear, that will be an exclusive judgment of the senator judges. But of course, the sovereign Filipino people will be watching. Wow, sovereign daw. Ang taong bayan daw ay nanonood. Naku naman, madam. Naku naman, Delima, Terry Ridon. Kayo dyan, yung mga grupo nyo, alam natin ang mga karakas nyo. Hindi nyo maitatago ang mga maiitim na kulay nyo. Tapos sasabihin nyo, magiging bias itong Senado. Kayo pa, maniniwala kami, pero ang Senado hindi yan bias. Kasi alam natin na nasa katwiran si SP Cayetano. Magbe-base lang yan sa mga pinapakitang mga ebidensya. Nakita nyo naman, Lubao, Pampanga, may SM daw doon. Mga kababayan, wala naman pala. Kaya kayo nababakbakan ng tao Mga sinungaling din kayo Mga Judas, Hestas, Barabas kayo Yan ang sinasabi ng mga komento. Ay yung ginawa nyo na panlilibak kay Sara, hindi makatarungan. Binasura na nga ng Korte Suprema. Nagpipilit pa kayo. Tapos questionin nyo pa ang mga desisyon ng mga taga-Korte Suprema. Ano yun? Bending dalo kayo? Kita nyo ang mga ugali ng mga ito.
Kasi ayaw nilang maging presidente si Sara. Takot na takot sila. Kasi alam natin, mawawalan sila ng negosyo. Mawawalan sila ng kita na maleta. Halaka. If there is no evidence from the defense and only the evidence of the prosecution are presented, yes, it is an exclusive judgment of the senator judges, but let us all be reminded that the sovereign Filipino people will be watching. Weh. Thank you. Weh. Thank you, Gab. Red Mendoza from Manila Times. Ma'am, I have 3 questions po, ma'am. Ma'am, I talked to two people, one from Mindanao and one from Luzon. And they said na they hated the impeachment process of the Vice President. They are not, ayaw nila na, hindi nila boses yung nangyari sa impeachment trial. Filipinos, some of the Filipinos that voted for you don't agree with what's happening with the impeachment trial. What's your thought po na hindi lahat ng mga bumoto sa inyo or lahat ng constituents ninyo ay pabor sa impeachment trial? And again, 32 million voted for the Vice President. Are you scared of a pushback from the 32 million who supported the Vice President? Notwithstanding na yung mga sinasabi ng mga ng voting doon sa House ay maraming Mindanaoan daw ang bumoto, which is equivalent daw doon sa population ng bumoto sa kanila. But that is not the case kasi some of the people I've talked to, they said hindi nila gusto yung nangyayari ngayon sa impeachment. Alam mo kasi what you should remember, this is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part. Mga kababayan, naniniwala kayo na hindi nila choice yung ginagawa nilang panlilibak kay Sara? Naku po, simula pa lang. Ano nang ginawa niyo sa mga Duterte? 19 Congress pa lang. Magkano ang pirma ng ang bawat congressman? 20 million. Ito ay galing mismo sa sinambitla ni Marcoleta. Kaya nga nababakbakan ng mga congressman Alam na ang mga birada, puro anti-Duterte. Kasi nga mga kababayan, takot sila na maging presidente ito. Alam na ng taong bayan yan. Alam mo, nagyabang pa nga ito Hindi daw siya nape-pressure sa mga political backlash. Kahit hindi raw siya iboto ng isang makapangyarihan at kilalang relihiyon sa katwiran at paggalang sa batas. Napakarami pong mga botante dito at solido. Isipin nyo, 3 million hanggang 4 million ang botante ng relihiyon na ito. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, blacklisted ka na. Pati lahat ng mga pumirma ng impeachment ni Sara, blacklisted na hanggang sa kaapu-apuhan na politiko ng inyong angkan. Hindi daw siya natitinag doon. Tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo, sabi ng taong bayan. To push for this proceeding, no? This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. No. This is a duty and therefore we have no choice but to push forward. If I may add, Dilima na. thank you. This duty is bigger than all of us. Wow! Galing magsalita, no? This duty is bigger than all of us. Alam natin, mga kababayan, ang kasaysayan ni Dilima versus sa dating Pangulong PRRD. Alam natin na si Dilima may madilim na kasaysayan. Alam natin na si Dilima ay nakulong ng 5 hanggang 7 taon sa kulungan. Pinalabas lang ng administrasyong ito, pinalaya lang ito mga kababayan kasi alam natin na ito ang magiging papel ni Dilima sa naging sitwasyon ni Tatay Digong. Sila Trillanes, sila Madriaga, yan yung mga
nanlilibak sa mga Duterte. Kaya na politika ang pamilya Duterte. Hanggang kay Sara, pilit po nilang tinitibag pero wala eh. Alam nyo ang kakampi ni Sara, taong bayan. 32 million solid. Hindi yan mawawala pagdating ng 2028. Kayong mga kumakalaban sa katwiran at katarungan, nakita nyo noon mga kababayan, wala nang hustisya sa bansa. Pagpanig sa kanila, bending dalo. Kahit nalabag sa batas, pero pag kay Sara at kay Tatay Digong, kahit pinagbabawal na sa batas, gagawin nila. Di ba mga kababayan ko? Ituloy natin. This duty is enshrined and mandated by no less than the Constitution and actually imposed by the Filipino people. So this is bigger than any one of us, and this is bigger and far more primordial than any personal or political concerns. Kung may taga Iloilo na hindi pabor sa impeachment at hindi pabor na naging prosecutor ako sa impeachment na ito, paglilingkuran ko pa rin sila habang congressman nila ako. Magkasundo man kami o hindi sa impeachment na ito. Wow! Magkano naman ang maleta, Ginoo? Magkano ba ang kinabig nyo? Magkano ang naneto nyo dito sa pag-i-impeach kay Sara? Alam natin mga kababayan na malaking kwarta ang bahagi ng impeachment na ito. Hindi tatakbo ang impeachment pag walang pirma, kalakip ng malaking kwarta. Diyos ko po mga kababayan, huwag nyo nga kaming bulahin. Ayan ang sabi ng taong bayan dito. Next question na lang po. Kasi right now po, so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po or most of the congressmen who received or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera, or naka-receive daw po ng 20 million or any amount notwithstanding. These are the people that na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na Hindi hindi na lang nyo may maayos na sinisiraan reporter. yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkakatanggap ng ganitong pera pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case. O, kita nyo, buti na lang may ganito pang reporter eh. Talagang lumalaban sa katwiran eh. Yan ang totoo. Kita nyo mga kababayan yung mga sinasabi natin. Hindi lang po tayo ang nagsasabi niyan. Maski yung mga nandyan, alam nila yung kwento na nakikita natin. Yan din ang galing kay Marcoleta. 20 million per signatura para ma-impeach si Sara. Grabeng kinita ng mga ito. Mga bukatot sa pera. Una sa lahat, tingin ko hindi na ho dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba, Red? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung mayroong 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that deserves an actual comment. Makita nyo mga kababayan, hindi daw i-dignify yung question. Wala daw ebidensya. May ebidensya nga, ayaw nyong investigahan. Naku naman, Terry Ridon, kaya lumalaki yung ilong mo eh. Daig mo pa si Pinocchio. Kung si Pinocchio, pag nagsisinungaling, humahaba yung ilong. Ikaw naman, pag nagsisinungaling ka, yung butas ng ilong mo, kasya na ang isang kalabaw. Yan ang sabi ng komento. Sabi ni Santos Juan ng Ilonggo. Laka. From the panel of prosecutors today. Galit na And galit. my last question na lang po. Ano po ang end all and be all po nito? I mean, people, sinasabi na nga, di ba, dapat talo niya lang si Vice President Sara Duterte sa election. I mean, yun nga, dapat talo niya lang siya sa election kasi ang end all and be all nito is removal from office.
She announced her role, or she announced that she will run in 2028 elections, in the 2028 elections. Marami ang nagsasabi na pag nawala si Vice President Sara, a more friendlier Vice President would be appointed. So ano po ang end-all and be-all nitong Yari sila. impeachment And trial all na and to? be all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan. Oh, alam nyo ba mga kababayan, mga itsura nila, nabulaga sila. Akala nila, puro kakampi nila yung mga media. Eh, meron palang media na talagang parehas. Hindi masasapalan ng pera. Yan ang media. Yan ang lumalaban sa katotohanan. Ayan, buljak eh. Tignan yung mga itsura nila. Para silang nabilad sa kumukulong mantika. Para silang nalunod sa sariling sabaw. Naku po, yari na. So accountability po ang end all and be all nito. One last follow-up. Pag ang constituent niyo nagtanong na iboboto namin si VP Sara sa election, what are you going to do? Parang si Boy Abunda. Ayan na. Ba, tignan nyo. This is what democratic country is all about. We're free to Tignan nyo. choose our leaders. But please understand the 11 prosecutors, we are Tignan nyo. simply responding to a constitutional duty. As a matter of fact, with all due Tignan nyo mga kababayan, pagka nabubuljak sila ng media na hindi bayaran, tignan yung mga itsura nila mga kababayan. Akala mo, insamada na napitpit ng pison. Tignan yung mga itsura nila mga kababayan. Makikita mo talaga na, teka lang, di natin kakampiyan na. Ba't nakapasok yan? Ba't may, sasabihin na naman nila pro Duterte na naman yung media? Uy, umayos-ayos nga kayo dyan. Pinaglululoko nyo mga taong bayan eh. Kaya kayo nasusuplak, hindi lahat ng media nababayaran nyo. Tignan nyo, yung mga itsura nila, itsura ni Luistro. Akala mo, hindi na magbabayad ang utang eh. May utang kay Sara ito eh. Tignan nyo mga kabayan, tignan yung itsura nila. Nakasimangot na. Nasupalpal sila ng media. respect to our constituents, this is not a question of natutuwa ba sila o hindi. Gusto ba nila o hindi. This is a duty which we really have to face. Thank you. Matred. For today's last question, we will call on Isaiah Miraflores of Billionario. Isaiah? Mirafuentes. Mirafuentes, sorry. Hi po, good Stand afternoon. corrected. Just want to ask a question regarding lang sa rin sa nangyayari sa Senate. Since some senators are saying na possible na i-dismiss nila ng mas maaga yung impeachment, binabantaan nila ng ganon. If ever ba mangyari yun, is there a parang legal remedies ba tayo na gagawin? Tignan nyo yung iba mga kababayan. Tignan yung mga malalaman natin kung sino yung mga bias at hindi bias na media. Pag mga ganyang mga reporter mga kababayan, tuwang-tuwa yung mga kongresista, yung mga malitagang. Kita nyo, tuwang-tuwa. Tignan nyo na naman mga tanong. Pero doon sa isa, nasupalpal sila mga kababayan. Talaga yung mga mukha nila para bang mga uling na nasunog. Nako po. I am not aware of any senator who has commented already that they are intending to dismiss the articles of impeachment. As a matter of fact, they convened forthwith. So we are very much positive and we look forward that soon, upon receipt of all the responsive pleadings, we will be appearing before the impeachment court for the purpose of pre-trial and trial. Alright, thank you, ma'am. Last question, if ever lang, merong masuspend sa mga senador o dahil nga sa nangyari this past few days, 16 votes pa rin ba yung kailangan for conviction? That's correct. Regardless of the absent senators, regardless of
whether there will be suspension of senators, the required number of vote is fixed. That is 2/3 of the 24 senators, which means 16, and that is fixed. Umaasa si Luis Tro, mga kababayan, na makonvict at umaasa rin si Dilima, lahat ng mga kongresista na nakinabang sa flood control. Alam na natin, pero katwiran at batas ang mananaig. Dumadalangin po tayo mga kababayan na magkaroon ng patas sa pagkilala dito sa Senado. Alam natin mga kababayan na hindi sila mananalo. Si Sara ay maa-acquit at hindi mako-convict at si Sara ay makakapagpatuloy hanggang 2028 at si Sara ang nakatakda na susunod na maging presidente ng Pilipinas para bumalik ang dignidad ng mga Pilipino, para bumalik ang dignidad ng bansang Pilipinas, para bumalik ang tiwala ng taong bayan sa namiminuno sa ating gobyerno at mawala ang mga nakawan, mawala ang mga maletagang, mawala ang mga mapagsamantalang mga politiko na ang tanging iniisip ay ang bulsa at magpataba at magpalaki ng tiyan. Mabuhay po mga kababayan, for transparency, for a better democracy. Ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po ang bansang Pilipinas sa katwiran at pananagutan. Batas ng bayan ang manig, hindi mga umaabuso. Okay po? Isang like, isang share, at isang subscribe. Padamihin nyo po ng comment mga kababayan para umabot po hanggang dulo ng daigdig ang ating bidyong ito para malaman ng taong bayan at ng buong mundo ang ginagawa ng mga bending dalo. Mabuhay po.